Kung atin po itong titingnan, ito po ay mga scripture na nasa Old Testament. Amen. At ano po yung sinabi niya na this scripture ay naganap sa oras na ito. So alam natin sa Isaiah 7:14, prinapisay doon na ipapanganak ng isang dalaga ang Mesiyas. Amen. Pero hindi po ito prophecy lang dahil nagkaroon to ng kaganapan. Ipinanganak si Jesus. So makikita natin na lahat ng sinasabi sa Old, nangyayari. At sinabi rin ng Panginoon, makikita din natin, sa Matthew 28:19, nag-utos si Lord doon na humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang salita, at lahat ng sasampalataya ay bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak. So, yung utos ni Lord na pagpapabautismo ay bago niya inutos ito, doon sa Matthew 3:16, nagpabautismo siya. Bago siya nag-utos. So makikita natin na mismong si Jesus Christ, ginanap niya yung utos niya. Siya mismo naging masunurin sa utos niya. At ngayon po ay tatalakayin po natin anong scripture ang ginagampanan natin. Kasi si Lord, lahat ng prophecy, ginampanan niya. Finulfill niya ito hanggang sa siya'y bawian ng buhay sa laman. Nangyari lahat mula Genesis chapter 3, nandun na ang prophecy ng Panginoon na ang babae at ang binhi mo, sabi kay Satan, mag-aaway lagi ito. Naganap yan. At hanggang ngayon, nagkakaroon pa ng gulo ang dalawang panig, spiritual at si Satan. So makikita po natin na lahat ng sinasabi sa Bible ay napufulfill. So ang tanong ngayon ay, anong scripture sa Biblia ang napulfill mo? Kasi baka mamaya ang napufulfill sa buhay mo ay negative. Eh, kawawa ka naman. So kailangan ang mapulfill nating scripture na kasama mo ang Diyos. Kasi tingnan niyo po sa buksan muna natin itong madalas ko po itong ituro dahil importante po ito. Tingnan niyo po ito. Saan ka dito sa 2 Timothy chapter 3? Ito po ang prophecy ni Paul. This know also that in the last days perilous times shall come. Ito na po yun. Sa huling panahon. Ito yung huling panahon. Perilous times, mapanganib. Ito na yon. So napupulfill. Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Hindi ba ikaw ito? Na puro sarili? Kasi prophecy po ito. Scripture ito na tingnan natin ang ating mga sarili kung anong scripture ang ating napupulfill sa buhay. Ikaw ba itong puro sarili? Pagdating kay Lord, kung ano lang ang gusto mo, yun lang. Ikaw ang nasusunod. Okay. So, ano pa? Covetous. Puro kabig. Ano pa? Boasters. Malaki. Proud. Magkasama na yon. Blasphemers. Disobedient to parents. Anong scripture ang ating pinupulpil? Ikaw ba itong masunurin sa magulang? May sinasabi ang magulang, sumusunod ka? Dahil kung disobedient ka, ang pinapapilan mong scripture sa impyerno. Ano pa? Unthankful.
Ay, salamat naman at tayo lahat ay mahilig magpasalamat. Unholy, walang kabanalan. Ha? Without natural affection. Ano po yun? Ha? Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa lapi, may yabang. Okay? Walang katutubong pag-ibig. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Walang temperance. Mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo o traidor. Mga matitigas ang ulo. Alin dito ang pinapapila natin? Mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yun pong utos ni Pablo kay Timothy. Doon sa mga sinabi niya na sa panahon ito, itong panahon na ito. Anong scripture dito ang pinapapilan mo? Pinupulpil mo sa buhay mo? Ikaw ba yung matigas ang ulo? Ayaw sumunod? Sa sinasabi ng magulang, sinasabi ng Biblia? Saan ka? Or ikaw yung masunurin na anak? Kapag ikaw ay masunurin, magandang scripture mo. Pero kung ikaw yung matigas ang ulo, ay hindi magandang scripture na pinupulpil mo. Amen. Ngayon, dito po tayo sa propeta. Amen. Okay. Traffic ba? Bro? Traffic? Sabi po dito sa John 5:17. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. So makikita niyo po ang scripture ni Lord. Kung paanong gumagawa ang Ama, gumagawa rin siya. So anong scripture po ang ating sinusundan? Habang gumagawa ba ang Diyos, gumagawa ka rin? Or naka-standby ka? 18, Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making him equal with God. Ayun. So, isa ito sa mga sinasabi ng Hudyong kasalanan ni Jesus Christ, na ginagawa niya ang kanyang sariling equal with God. Amen. At ganun din naman tayo ngayon. Hanggat ang Diyos nakatira sa iyo, equal ka sa Diyos. Kaya nga, marami, ayan po ang malungkot nga lang dahil marami nagsasabi, co-equal nila ang Diyos, pero hindi naman makita sa kanila ang power ng Diyos. Kung co-equal mo ang Diyos, dapat kung ano ang ginagawa ni Lord, ginagawa mo rin. Amen. So, ang Ama, sabi ni Jesus Christ, gumagawa, katulad ko gumagawa rin ako. At katulad natin, kung nandito sa atin ang Diyos, dapat gumagawa tayo sa Diyos. Amen. Okay. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So makikita niyo po yan ang co-equal. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, ginagawa mo rin. Kaya nga, sa ngayon, hindi tayo masyadong nagpipreso may sakit dahil puro wala naman sakit na dito. Amen. Pero lagi natin itong ginagawa dahil iyan po ang propeta. In every service nila may prayer sa mga may sakit. Wala silang service na walang prayer sa may sakit. At iyan din po ang ating ginagawa. Saan man tayo mapunta, hindi po natin ito nakakaligtaan. Ipanalangin ang mga may sakit. At si Lord ay patuloy na gumagawa ng himala. Amen. Bakit gumagawa ng himala? John 10:30.
I and my Father, are one. Ayan. Ngayon, paano mo masasabing ikaw at ang Ama ay isa? Wala ka namang dynamics. Yan po ang mabigat na deklarasyon na sasabihin mong tayo ngayon si Kristo pero walang makita sa iyong power. Bunggo. At sabi ni Lord, nung Friday, kung hindi ko ginagawa ang gawain ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. So hindi tayo dapat paniwalaan pag hindi mo nagagawa ang ginagawa ng Diyos. Jesus answered them, "Many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me?" Okay, so ang dami ko anyang ginagawa. Alin doon sa mga gawa ko na ako ay inyong babatuhin? Ha? Anong sabi ng mga Hudyo? The Jews answered him, saying, "For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou, being a man, make it thyself God." O, si Lord mismo, pag siya'y nagsasalita, ay sinasabi niyang siya at ang Ama ay iisa. At kung ano ang gawain ng Diyos, ginagawa niya. At tayo dapat ganon. Amen. Sabi ko nga sa inyo, itong napipintong takeover ng Antichrist, pag hindi mo nagamit ang power mo sa panahong yan, kawawa ka. Dahil malulupit po ang Antikristo. Pinatunayan na ito sa atin sa panahong ng Kastila sa ating bansa. Ang dami nilang pinatay na Pilipino. At sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 20, itong mangyayari sa darating na ito, higit pa doon sa nangyaring ginawa ng Kastila na pagpapatay nila sa mga Kristiyano. Mas masahol daw ngayon. So paano kung hindi mo ma-exercise ang power mo na binigay ng Diyos na meron naman tayo? Dahil sabi ng Panginoon, Mark 16, verse 17, "And this sign shall follow them that believe." May sign, may tanda ang mga mananampalataya. Okay. The Jews answered him, saying, "For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law? I said, ye are gods." O nasa scripture. Ha? Okay. Ito. Pakinggan niyo po ito. The flesh can't be God. Ayan. So ang laman daw hindi pwedeng maging Diyos. It will never be God. Ito, hindi ito pwedeng maging Diyos na laman. Pero, sabi niya, when God get in, that flesh becomes equal to God for a season as long as God was living in you, walk with you. Okay. So ang laman, sabi ng prophet, hindi ito magiging Diyos. Pero pag pumasok yan ang Diyos, magiging co-equal mo ang Diyos. Pero hindi eternal. Habang nabubuhay ka at habang ang Diyos nakatira sa iyo, pareho kayo. Kaya isang ebidensyang nandyan ang Diyos sa tao, kung ano ang gawain ni Lord, nagagawa niya. Huwag mong sabihin nandyan sa iyo ang Diyos, hindi mo naman magawa ang ginagawa ng Diyos. Paano ka naging co-equal? Sabi rito, hanggat nakatira ang Diyos sa laman, nagiging co-equal ito ng Diyos. Amen. Oh. When this flesh is converted, okay, all you have to eat is submit all it to God. So, ang dapat lang, sabi niya, itong flesh natin, isubmit natin ito sa Diyos para gamitin ni Lord ito. Amen? We cannot do it for ourselves, but God is here to lead you into maturity. Amen? So, ang kailangan pala, para tayo po ay maging co-equal ng Diyos, isuko mo, isurrender mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Change your taste, change your vocabulary, change your thinking. This body turn heavenly. So,
Palitan daw natin ang ating panlasa, palitan natin yung ating mga salita, palitan natin ang ating mga kaisipan, at itong ating katawan magiging makalangit. Amen. Okay. Ito pa sa Matthew 5:20. For the Father loveth the Son. Ano daw po ang Father? Iniibig niya ang anak. And showeth him all things that himself doeth. So kung ano ang gawain ng Diyos, parang tayo sa isang tahanan, paano po natututo ang mga bata? Halimbawa, magwalis, o anak, ganito ang pagwawalis. So, ang tinutukoy dito ni Lord, hello. Ayun. Now, sabi po, tuloy natin. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth. So, ipinakikita ng Father, sabi rito, sa Son, kung ano ang kanyang ginagawa. Para sundan. At ganun din dito sa church, kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, nagpasimula ako sa church na ito. Ako ang pastor, ako ang MC, ako ang song leader, ako ang musician. Amen. Pero, pinakita ko sa mga membro kung paano magtrabaho. Hanggang sa natuto, nakabuo tayo ng mga musician, nagkaroon ng mga deacon, so lahat. So, nakita nyo ang trabaho ng pastor na dapat nyo ring sundan. So, sabi rito, and he will show him greater works than this, that ye may marvel. So, at magpapakita pa raw ng mga dakilang gawa ang Diyos para tayo'y mamangha. At nakita rin ninyo dito ang mga kamangha-mangha, ang mga himalang ginawa ng Diyos sa church na ito. Napakaraming may sakit na ang gumaling dito. Pati hangin, bagyo na kakausap natin, sumusunod yung hangin, tumataas. So, iyan yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na mga kamangha-mangha na hindi natin magagawa yan. Pero, nangyayari dahil ang Diyos ang gumagawa. Amen. For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Ayan. So, nasa Panginoon kung sino ang kanyang bubuhayin, bibigyan ng pagbangon ng kanyang So, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng ating kalalagyan. Ito.
22. For the Father judgeth no man. Ano raw? So ang amo pala, hindi siya hahatol sa kanino man, but hath committed all judgment unto the Son. So, nasa kanino ang hatol? Sa anak. Okay. Judge the people by their fruits. The fruit is the word of for our day. Ayun. So, ano daw ang bunga? So, sabi po ng propeta, na tayo daw ang maghuhukom, maging sa mga anghel. At anong huhukuman? Judge the people by their fruits. Ano yung fruits? Yung mensahe. So, may karapatan tayong and told the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, ang banal po ng Espiritu ay ipinagkakatiwala niya sa atin ang mga tupa. Lalo na po kaming mga pastor. Kaya sabi rito, pag-ingatan nyo sa inyong mga sarili at sa lahat ng mga tupa na kung saan ito ay pinagkakatiwala sa inyo ng Banal Espiritu, hath made you overseers to feed the church of God. Kaya nga nakita nyo, ang pagpapakain natin, meron tayong Friday, kaya lang yung iba ayaw kumain. Pero ang pastor hindi po nagkulang sa pagpapakain, sa pag-aalaga. Kasi iyan ang trabaho ng pastor, alagaan ang mga tupa at higit sa lahat, alagaan kayo na itama ang ating karakter. Dahil sabi ko nga sa inyo, walang papasok sa langit na mali ang karakter. Dahil ito lang ang madadala ng tao, karakter. Wala kang madadalang singsing, kaldero, wala. Wala kang madadala doon. Isa lang, karakter. Dahil ang sabi ng Panginoon, isinilang ang taong hubad, aalis hubad. Wala kang madadala, kahit 5. Kaya ang iba, ang pinagmamalasikitan, pera. Wala kang madadala, na kahit 5. Huwag kayong magtaka sa mga bagay na ito, dahil dumarating ang oras na kung saan lahat ng mga nasa libingan ay maririnig nila ang tinig. Paano maririnig ang tinig ng isang patay? Pero ang libingan po ditong tinutukoy ni Lord, itong katawan natin. Libingan po ito. Galing tayo sa 6th dimension, eternal doon, bumaba tayo sa flesh na ito, libingan, dito tayo inilibing. Libingan po ito. At itong flesh natin, pag narinig mo ang tinig or ang mensahe ng panahong ito, babangon yan. Amen. Kaya nakukwikin pag narinig mo ang tamang mensahe, ang totoong tinawag at pinili ng Diyos, nagigising po yan. Hindi mananatiling tulog. Kaya nga paggising na, anong ginagawa ng gising? Nagluluto. Di ba? Nagwawalis. Ano pang ginagawa ng gising? Naliligo, nagbibihis, patungong church. Yung patay ay hindi yan pupunta rito. Patay. Amen? Ang pupunta lang dito yung buhay. Kaya nga mapasalamat kayo, buhay kayo. Okay. Sabi niya. Eto. What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. Ano daw ang perfect example? Okay? Ang gospel ng Panginoon. When it's preached, the acceptable time and the time of Jubilee, anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how far you've stooped in sin, or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound out. You are free. So sa literal, sa kanila pong panahon, ang isang alipin, kasi ang alipin po ay, pag sinabing alipin, alila yan. Hindi pa nila sigurado kung masarap ang pagkain nila. Alipin
Pero ano man daw ang kalagayan ng tao, alipin man siya, pag dumating na after 7 years, Jubilee po ang tawag nila doon. After 7 years. Ngayon, ano po ang nangyayari? Pag tumunog na ang trumpeta patungkol sa Jubilee, ito'y tanda na kung ikaw po ay alipin, malaya ka na. May kalayaan ka na. Okay. So itong trumpeta, itong mensahe, trumpeta po ito. Ito po ang nagpapalaya. John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So ito po ang Jubilee. Itong mensahe, ito po ang Jubilee. Ngayon, ito na yung kalayaan mo. So pag hindi ka pa lumaya, kasalanan mo na yon. Dahil ito na yung oras ng paglaya mo, narinig mo ng mensahe, hindi ka pa rin nakakalaya. Ha? So, ang desisyon po ng paglaya, nasa may katawan. Halimbawa, yung alipin, nakapag-asawa na doon sa, nag-aalipin sa kanya, nagkaanak na siya doon, nagdesisyon siya. Kasi, kung pumasok ang alipin, walang anak, walang asawa, lalabas ka, walang asawa, walang anak. So, yung iba, nagdesisyon na. Hindi ko pwedeng ilabas ang pamilya ko. Dito na lang ako. So, ano mangyayari? Pag nagdesisyon kang manatili na doon, lalagyan ka ng hikaw. Ayan. Ano po ang simbolo ng hikaw? Permanente ka ng alipin. Halimbawa, si Aldrin, boss, kunwari siya ang may-ari ng alipin. Dahil nagdesisyon na yung alipin na mananatili na siya, magpapagawa si Aldrin ng hikaw. Ang nakalagay sa hikaw, may litra yun. Alipin ni Aldrin. At walang pwedeng mag-utos sa alipin na yun, si Aldrin lang. Amen. Okay, ngayon, kung ikaw ay si Kristo ang umaalipin sa iyo, ang hikaw mo, alipin ni Kristo. Walang ibang pwedeng mag-utos sa iyo. Pero kung hindi ka alipin ni Kristo, ang hikaw mo, alipin ni Satanas. Walang ibang pwedeng mag-utos sa iyo, si Satanas lang. Tanong ngayon, sino ang amo mo? Kasi kung sino ang amo mo, kasi dumating na ang trumpeta eh. Dumating na yung Jubilee sa atin. Namalaya na tayo. Pero hanggat alipin ka pa rin ni Satanas, hindi mo magiging Panginoon si Jesus Christ. So ito na po, dumating ang Jubilee, ang message of the hour. Sino ngayon ang may hawak pa rin sa iyo? Amen? Sabi niya, or what's wrong with you, you can go free. When you hear the gospel trumpet sound out, you are free. But, if you turn your back upon the message and refuse to hear it, ayaw mo. Mas gusto mo yung palakad-lakad na lang. Mas gusto mo yung ikaw ang boss. Tinanggihan mo yung Jubilee mo. Refuse to hear it. Notice, you were bored in the ear. Bubutasan ito. With an owl. That means to say that you have crossed the line between grace and judgment. And you will never hear the gospel again. Hindi mo na mapapakinggan. Kasi mananatili ka ng rejector ng mensahe. At marami pong rejector na ngayon. Ano mo ang mensahe ng propeta, third coming, rejected. You will never get any farther. Di ka na makakalayo. You must be a slave to the system you're in the rest of your days. Habang panahon ka na sa ganong kalagayan. Kaya kung ikaw ay ginigising ni Lord, magpagising ka. Dahil pag hindi ka nagising, mananatili ka ng ganyan. Ang Kristiyano po, dapat buhay. At sabi ko kanina, ang buhay, nagluluto yan. Amen. Naglalaba yan. Ang ibig ko pong sabihin, gumagawa.
At kanino tayo gagawa? Kay Lord. Kaya kung ikaw po ay walang ginagawa kay Lord, saliksikin mo sarili mo. Hello? Gumagawa ba tayo? Purihin ng Diyos. Sabi niya, you must be a slave to the system you're in the rest of your days. If you refuse to hear the acceptable year. Okay. There's only one way. Ano yun? Get back to light. Alin yung light? Mensahe. Receive the message for your day. Ano yung message sa ating araw, panahon? The third coming message. Wala pong ibang mensahe sa panahon ito, third coming. Dahil yung mga nakaraan, tama yun sa panahon na nagdaan. Church ages, tama po yun noon. Pero, hindi na po yan pwedeng gamitin ngayon. Kumbaga, yung nilaga mo nung araw, kahit po yan ay bulalo, pero isang buwan na, ano na kaya ang lasa ng isang buwan ng bulalo? Meron namang bagong bulalo, bakit yung lumang bulalo? So, ang bagong bulalo ngayon, third coming. Huwag ka nang kakain ng nakaraang bulalo. This day, this scripture is fulfilled. What a word! Think of it. This day, is this scripture fulfilled before your eyes? Who said it? God Himself. Yung binasa natin kanina. Okay. Siguro balikan muna natin para makita natin yung ano. Luke 4:18. Ito po yung ating text. Para makita natin yung pinulfill ni Lord. Na dapat daanan natin to. Luke 4:18. Ito po isa-isahin natin ito. The Spirit of the Lord, ayan, is upon me. Because He hath anointed me to preach the gospel. Ayan. To the poor. Sino po yung poor? Sila yung walang alam. Kasi ang kayamanang tinutukoy dito ni Lord, gospel. Pag wala kang alam, kahit mayaman ka sa pera, pulubi ka sa mata ng Diyos, wala kang alam. He hath sent me to heal the brokenhearted. Ano po ang trabaho ng Panginoon? Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. He hath sent me to heal the brokenhearted, sabi niya. At sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So ito po ang trabaho din natin. Ulitin ko, itanyag sa mga bihag, yung mga ginapos ni Satanas. Katulad natin, gapos din tayo kay Satanas noon kung anong sabihin ni Satanas, sunod-sunuran tayo. Pero dahil may narinig tayong salita ng Diyos, nakalaya tayo. Amen. Kaya nga itong isang kapatid natin sa Mangaldan, tuwing magtitestimonyo rito, wala nang ibang sinabi yan, kundi salamat sa Diyos na binago ako. At pangalawang pasasalamatan banggit at kay pastor. Kung hindi dahil kay pastor, hindi. So, iyan po ang trabaho ni pastor, makalaya. So, iyan din ang trabaho nating lahat, ay palayain yung iba. Huwag tayo lang. Ano pa? Sa mga bulag, ang pagkakita, ano yung bulag? Yung walang paningin, no? Ito. Nakikita niyo ba yung mga pupunta sa impyerno? Nakikita niyo? Pag hindi niyo yan nakita, bulag ka. Dahil kung nakikita mo pala, bakit wala kang ginagawa? Alam mo na papuntang impyerno yan, anong ginagawa mo? O di bulag ka. So yan ang trabaho natin dito. Kaya nga noong araw, bulag din ako, hindi ko alam yan. Pero nung ako'y makakita na, nagsusumikap ako na yung mga papuntang impyerno, gumagawa ko ng kung ano ang gawain na dapat. Amen? Ano pa? Upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Trabaho din natin yon. Okay.
upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Okay. So, tandaan natin, iyan po ang trabaho ng isang lingkod ng Diyos. Okay. Now, sabi niya, who said it? God Himself, who is the interpreter of His own word. This day is this scripture fulfilled. The Messiah Himself standing in the presence of the congregation and reading a word out of the Bible pertaining to Himself. Mayroon mo yan. Binabasa niya yung kung ano ang papel niyang ginampanan. Sa pulpito. Doon sa portiko ni Solomon. Doon niya binasa sa mga harap ng maraming tao. Sabi niya, itong binasa ko, nangyayari ngayon. At sabi ko nga sa inyo, anong scripture ang ating pinofulfill sa buhay natin? Dahil kung hindi scripture na positive, galing sa Biblia, kawawa ka naman. Dahil iba palang scripture ang pinofulfill mo. Scripture ni Satanas. Huwag sanang mangyari na ang scripture ng mundo ang ating ginagalawan. Okay. Now, sabi po 2 Corinthians 3:6. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. So, kaya kung tayo po ay mananangan lamang sa sarili nating interpretasyon, mawawala po tayo. Dahil ang titik daw pumapatay. Pag sinabing kilit, hindi po ito patayin kasalaman. That means separation. Mahihiwalay ka sa Diyos. Kapag nagkamali ka ng at ang dami pong interpretation at mismo ang Bible dito sa marami po akong nabasa sa Bible, sa translator. Iba doon sa tama. Kasi ang King James po ang tamang ng Bible. Pero may mga nag-translate ng Tagalog. Halimbawa, Matthew 24, verse 28. Ang binanggit po doon na salita ay sa English, wheresoever the carcass is, there the eagles gathered together. Pero sa Tagalog, hindi eagle. Buitre. So kaya nga, sino man ang nag-translate niyan, hindi po yan tama. Amen. Kaya kailangan yung mag-interpret ang mga Katolik o mga Trinitarian. Buitre ang sinasabi nila. Agilan naman sa English. Eagle. So kaya, pag sa titik ka umasa, mahihiwalay ka sa Diyos. Kaya sabi rito, but the Spirit giveth life. So ano yung Spirit? Revelation. At mayroon tayong propeta, siya ang ating revealer. Amen. So doon tayo sumandal sa ating propeta kasi accurate po ang kanyang interpretation. Amen. Sabi, the Lord also hath made us able ministers of the Third Testament, the unwritten word. Ayan. Ito na po. Kaya kung tayo po ay sasandal sa mga sarili nating kaisipan at hindi sa propeta, kasi ang Third Testament, unwritten, hindi na susulat ito. Interpretation na ito ng ating propeta. Pero nakatulay. Tulay sa Bible. Amen. Okay. Laodicean Church Age. Yes, sir. The church is no longer the mouthpiece of God. Now, ang church po ditong tinutukoy kasi hindi naman pwedeng walang mouthpiece ang Diyos. Pero ang church daw is no longer the mouthpiece of God. Bakit? Ang church po rito, church ages. From Ephesians to Laodicea. So, hindi na sila ang mouthpiece ngayon ng Diyos. Bakit? Church ages yun. Ang mouthpiece ngayon ng Diyos, third coming messenger. Tayo yun. Brother Dick, mouthpiece ka ngayon. Lahat tayo, mouthpiece ni Lord ngayon. Hindi na yung nakaraang,
Ang Pentecostal, hindi na po yan ngayon ang mouthpiece ni Lord. Magmula sa Ephesians to Laodicea. Okay. It is its own mouthpiece. Okay. So may mouthpiece ngayon, hindi yung church. So God is turning on her. So tinalikuran na rin pala sila ni Lord. Ha? Okay. He will confound her through the prophet and the bride, for the voice of God will be in her. So, sa mouthpiece. Ha? So, nasa sa atin ngayon ang Diyos. Yes, it is. For it says in the last chapter of Revelation, verse 17, the Spirit and the bride say, come. Bride age. Hindi na po church age. Ha? Tapos na ang church ages. Bride age. Amen. Once more, the world will hear direct from God as at Pentecost. Kung paano naghayag ang Diyos sa Pentecost noon ng direkta, ganon din po tayo ngayon. Pero wala na po tayo sa Pentecost. John 7 verse 37, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if anyone thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Holy Ghost po ito. Ha? Okay, so sa huling panahon daw sabi niya, sa dakilang araw ng feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, kung sino man daw ang nauuhaw, ay lumapit sa akin at uminom. Amen? At sa kanyang sinapupunan ay aapaw ang tubig ng buhay. Holy Ghost po yun. And John 1:12, last, and 13, but as many as receive Him, sino yun? Yung mga tumanggap sa Panginoon, sabi niya, to them gave He power to become the sons of God. So, ang magiging anak lang dito ng Diyos. Oy, may balikbayan. Tuloy po kayo. Galing ito sa Qatar. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So, tingnan niyo po ang binibigyan lang ni Lord ng kapangyarihang maging anak, yung nakatanggap. At pag sinabing natanggap niya, nasa puso niya si Jesus Christ. Amen. At pag nasa puso niya si Jesus Christ ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Even to them that believe on His name, which were born not of blood, hindi sex birth, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Naging anak tayo hindi sa kalooban ng ating magulang, hindi sa kalooban ng laman at dugo, okay? Hindi sa kalooban ng tao, but kalooban ng Diyos, kaya ka naging anak. Ang Diyos ang may gusto. Si pastor, hindi ko ginusto na maging anak kayo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi, kayo'y mga anak ko. At kung tayo'y mga anak ng Diyos, sumunod tayo. Amen? Yung mga huli, maghugas na kayo ng plato. Huli na kayo. Okay. May naintindihan ba tayo? Kape.